Ako nga pala si Marcela, 28 years old. Sa Isla Santissima ang tungo naming magkakaibigang Remy, Melanie at Tricia. Bakasyon na kaya naisipan naming magtungo sa lugar na iyon. Kasi maganda, tahimik at malamig ang paligid, masarap daw magpunta roon. Lalo sa mainit na panahon kagaya ngayon. Walang mga kabahayan roon, malayo kasi ito sa kabihasnan. Tanging mga katiwala lang ang nakatira sa isla na iyon. Dahil hindi naman kami naniniwala sa multo na sinasabi ng karamihang nagpapakita raw sa lugar ng isla. Kaya pagkatapos naming gumayak ay umalis na kaagad kami. Pero nang malapit na kami sa isla ay may kakaibang lamig kaming nararamdaman sa aming katawan na nagpatayo sa aking balahibo. Ngunit nagpatuloy pa rin kami at iniwaglit ko ang aking nararamdamang takot. Narating na namin ang lugar kaya bumaba na kami sa sasakyan dahil magdidilim na rin. Death, natatakot ba kayo? Tanong ni Remy sa amin, sabay na sagot ni Melanie at Tricia. Huwag na kayong matakot, magdidilim na kaya magmamadali na lamang tayo at aakyat pa tayo ng burol bago natin marating ang isla. Ani ko, paakyat na sana kami sa burol, ngunit may sumitsit sa amin noong una ay binaliwala lang namin iyon. Subalit noong sunod-sunod na at tila nasa likuran lang namin ito ay nagsitakbuhan na kaming magkakaibigang pababa. Madali naming narating ang resort dahil sa mabilis ang takbo namin. Pagkababa pa lang namin ng burol ay may 3 lalaki kaming natanaw palabas galing sa loob ng bahay. Nang dahil na rin siguro sa sigawan naming magkakaibigan kaya lumabas ang mga ito. Noong nakita kami sa labas ay pinatuloy na nila kami at itinuro sa amin ang kwarto naming 4 na aming matutulugan. Isang kama na king size bed ang naroon, kasya naman kaming 3 sa higaan na yun. Malapit lang ito sa kusina at paglabas namin sa kwarto ay kusina na ang bubungad sa amin. Pumasok na nga kami at nagpapahinga na sa sobrang pagod namin ay nakatulog kami kaagad. Ngunit nagising ako dahil nakaramdam ako ng uhaw. Isa ka nagdesisyon na lumabas para sana kumuha ng tubig sa kusina. Pagbukas ko ng pintuan ay may natanaw akong isang bata babae. Bata, anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Wala akong narinig na sagot rito, kaya nilapitan ko siya at gusto ko itong tanungin. Dahil sa may kadiliman ay hindi ko naaninag ang kanyang mukha. Payat lang ito at may mahabang buhok na kulay puti. Nang ako'y nakakapit ay binuksan ko ang refrigerator at saka ako tumingin sa bata. Pero bigla akong nanginig at nanigas ang buo kong katawan sa aking kinatatayuan dahil sa aking nakita. Dahil sa ilaw na galing sa ref ay nakita ko ang kanyang mukha. Nakatingin ito sa akin na animoy nagmamakaawa. Ngunit maya-maya ay sumigaw ito at nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata, naging puro puti at umiitim ang mukha, lalo na ang kanyang bibig. Hindi ko napigilang mapasigaw at nahulog ang baso na hawak ko. Doon nagsilabasan ang aking mga kaibigan sa kanilang kwarto at pinuntahan nila ang aking kinaroroonan. Tinanong nila ako nang sila'y makalapit sa akin kung anong nangyari at isinalaysay ko naman sa kanila ang nakita kong bata. Ngunit wala naman silang makitang bata noong lumabas sila. Kahit nagtaka ang mga ito ay nakaramdam rin sila ng takot dahil sa sinabi ko sa kanila. Kinabukasan ay nagtanong ako sa mga tagapamahala ng isla, ngunit tikom ang kanilang bibig sa aking katanungan.
Sa tingin ko ay may kababalaghang nangyayari rito at tiyak akong ang batang nakita ko ang makakasagot sa aking mga katanungan. Sa isip-isip ko, hapon na pero hindi ko pa rin nakikita ang mga tagapamahala ng resort. Iniwanan naman nila kami ng mga pagkain sa ref at puno naman ito. Nagtungo na kami sa kusina para magluto na sana. Kahit nagtataka ako kung bakit wala ang mga tagapamahala ng resort. Guys, alam ninyo kanina ko pa hindi nakikita ang tagapamahala rito. At masama ang aking kutob. Alam kong may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Turan ko sa aking mga kaibigan, tumigil ka nga Marcela. Pati kami tinatakot mo eh. Saway ni Remy sakin, nakatinginan lang ang magkapatid na Melanie at Trisha sa ni Remy. Hindi na lang ako nagsalita upang hindi na sila matakot sa mga sinasabi ko. Tinuloy na namin ang pagluluto sa kusina at nang matimplahan ko ang niluto namin ay saka ako nagpaalam na lalabas. Nang nakapagpaalam na ako ay saka ako nagpunta sa aking silid. Pabalik na sana ako sa kusina. Pero wala na roon ang tatlo kong mga kaibigan. Hinahanap ko sila sa buong resort, ngunit hindi ko pa rin sila makita. Hanggang sa nakita ko ang isang silid na may kalayuan sa aming tinutulugan. Pumasok ako roon at may nakita akong mga bakas ng dugo sa dingding. Hinawakan ko ito at tila presko at bago pa ito. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig, dahilan para yakapin ko ang aking sarili. Maya-maya pa ay nakita ko ulit ang batang babae, nakatingin ito sa akin at tumakbo sa loob. Sumunod ako roon, ngunit bigla itong naglaho ng parang bola. Hanggang sa tumambad ito sa aking harapan at nagpatuloy ito sa pagtakbo, sinundan ko ulit ito at pumasok siya sa isang pangkwarto na naroon. Kahit nakaramdam ako ng takot ay binuksan ko pa rin ang pintuan kung saan siya pumasok. Pagbukas ko pa lang ay nakita kong ginagahasa ng dalawang kalalakihan ang bata. Sumisigaw ito at nagmamakaawa. Ngunit naging bingi ang dalawa sa sigaw ng bata. Sumigaw ulit ito at nagmamakaawang umiiyak. Nagmamakaawa na tumigil na sila sa kanilang ginagawa, pero patuloy pa rin sila sa kahayukan sa bata. Paulit-ulit na nilapastangan nila ang walang kalaban-labang bata. Takot at kilabot ang aking naramdaman nang pinagbubugbog nila ito. Hanggang sa naliligo na ito ng dugo at laglag ang kamay sa sahig. Hudyat na nawala ng buhay ang batang babae. Biglang lumingon ang isang lalaki sa aking kinaroroonan at nakangising nakatitig sa akin. Natakot ako dahil papunta ito sa aking kinaroroonan. Pero maya-maya ay bigla na lang silang naglaho na parang bola. At kitang-kita ko ang dalawang lalaki na gumahasa sa bata. Sila ang tagapamahala ng resort. Dahil sa king takot ay hinanap ko ang mga kaibigan ko, baka sila ay tuluyan na mapahamak. Lumabas ako at saka hinahanap ang aking mga kasama. May natanaw akong isang bodega na malapit sa kwarto at dahan-dahan akong sumilip sa siwang. Hindi ko makita ang kabuuan nito kaya nagpasya akong pumasok roon. Binuksan ko ang pintuan at tumambad sa aking mga mata ang aking mga kaibigan na nakagapos. Biglang tumunog ang aking cellphone dahilan na mataranta ako at tumakbo palabas roon. Pero nakita ko ang dalawang lalaki na patakbo na rin para ako na ihabulin. Dahil sa takot ko ay tumakbo ako ng mabilis at sinagot ko ang tumatawag na si Carlo. Ito ang pulis na aking kasintahan.
"Hello Babe, tulungan mo kami at may masamang nangyayari sa amin," sambit ko. Nang matapos ko yung sabihin ay bigla na lang nawala ng battery ang aking cellphone dahilan para mapamura ako. "Boys, sigaw ko. Pinagpatuloy ko na lang ang mabilis na pagtakbo para hindi nila ako maabutan. Tuloy pa rin sila sa paghabol sa akin. Hindi ko napansin ang nakausling sanga dahilan ng aking pagkabuwal. Maliwanag ang buwan at tanaw kong papalapit na sila sa aking kinaroroonan. Kaya't dali-dali akong tumayo at tumakbo ulit. Subalit dahil sa sakit ng aking paa sa pagkatisod ay naabutan nila ako. Nagwawala ako nang hinawakan nila ako. Pinagkakalmot ko sila. Dahil sa mahaba ang aking kuko ay bumaon ito sa kanilang mga mukha na ikinagalit ng dalawang lalaki. "Boys, ka. Halika rito." Sambit nito, hinila ako at sinuntok ng may bigote ang aking sikmura, pero nang laban pa rin ako. Hanggang sa sunod-sunod na suntok ang ginawa sa aking tiyan na kaagad ng pagkawala ng aking ulirat. Nagising na lamang ako na nakagapos at masakit ang aking tiyan nang dahil sa pagkakasuntok ng dalawang lalaki. Nakaramdam rin ako ng panghihina. Inilibot ko ang aking paningin at natanaw ko ang aking mga kaibigan, hindi kalayaan sa akin. Nagising na rin sila at umiiyak habang sumisigaw at humingi ng tulong. Walang mga busal ang kanilang mga bibig, dahilan upang makahiyaw sila. Pumatak na rin ang masagana kong luha sa aking mga mata. Kawalan ng pag-asa na makaligtaan kami. Alam kong katapusan na namin ito. At gagawin rin sa amin ang ginawa nito sa kawawang bata na ginahasa nila. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa roon ang dalawang lalaki. Lumapit ito sa akin at masayang nakatitig sa akin. Bigla na lamang nila akong hinila at binuhat palabas roon. Narinig ko ang tawag ng aking mga kaibigan, subali kahit ano pang sigaw ko at humingi ng tulong sa kanila ay wala rin silang magagawa para ako iligtas. Dinala nila ako sa kwarto na pinuntahan ko kanina at saka ako hinagis sa kama. Nag-aagawan pa ang dalawang lalaking kung sino ang makauna sa akin. Ako na unang titikim, sigaw ng bigote. Ay hindi ako nagmauna, ilaw na lang lagi ang nauna. Sambit ng isang lalaki, sabay na lang tayo. Suggestion ng isa na sinang-ayunan rin ng isa. Pero nang sila'y nakahubad na at lalapit na sana sa akin ay namutla ang dalawang lalaki sabay atras papalayo sa akin. "Hindi. Patay ka na," sabay sambit ng dalawang lalaki habang titig na titig sa akin. Nagulat na lamang ako nang makita ko ang aking katawan na kumilos. Inangat ko sa ere ang may bigoting lalaki at hinagis ko ito sa pader. Dahilan ng pagkawala ng malay ng lalaki, kumilos ulit ang katawan ko at pinulot ko ang mga bato na nagkalat roon at saka ko pinagbabato ng bato ang isa pang lalaki. Sapol ang noo nito at nawalan din ito ng ulira. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang kasama nila na tagapamahala rin ng resort at biglang nagsalita na ikinagulat ko. "Anak, Ella ko. Patawarin mo sana si Papa. Wala man lang akong nagawa para sa iyo." Sambit nito na nakaharap sa akin. Nagtaka man ako pero hinayaan ko na lang siya. Dahil sa kaawa-awa nitong postura, basa ng luha ang mukha nito. Bigla namang kung ano akong naramdaman na kakaiba sa aking katawan, lumabas pala ang bata sa aking katawan. Maya-maya ay nakita ko nang nasa tagiliran ko na ang bata.
Nakatingin ang batang babae sa kanyang ama, sabay ngiti at bigla na itong naglaho na parang bula. Tumayo naman ang papa ni Ella para kalasin ang pagkakatali ng aking mga kamay. Subalit nang natapos niya itong tanggalin, ay may biglang patalim na nakatarak sa kanyang dibdib na ikinabigla ko. Sinaksak na pala siya ng isang lalaki at maraming pulang likido ang tumalsik sa mukha ng sumaksak. Hindi pa ito nakontento at sinaksak ng ilang ulit ng lalaki ang papa ng bata. Iatawad anak, sambit nito bago nalagutan ng hininga dahil sa puso ito nasapol. Hinawakan ako bigla sa braso ng lalaking may bigote at puwersa hahalikan, hindi pa dumapo ang kanyang labi sa liko ay hindi sumitsit kaya napalingon siya. Nabuwal siya sa kanyang kinaupuan nang makita ang babaeng bata na papalapit sa kanya at sumigaw ito ng napakalakas dahilan ng pagkabasag ng eardrums niya. Kaya maraming dugo ang lumabas sa tainga niya at nawalan ito ng malay. Nagising naman ang isa pang lalaki sa hindi niya inaasahang pangyayari ay itinulak ng batang babae ang lalaki kaya ito nadapa. Pero natamaan ang dalawang mata sa pakong nakausli sa mga kahoy na nakatambak sa gilid ng kanyang nabagsakan. Humiyaw ng malakas ang lalaki dahil na rin sa sakit na kanyang nararamdaman. Tumingin ito sa akin at mumiti, saka ito bigla naglaho ulit. Pero nang lumingon ako sa kakahuyan ay nakita ko siya na itinuro ang punong mangga at doon ko natanaw na mailupang gabundok roon. Pinuntahan ko ito at may nakalagay na si Ella. Doon ko napagtanto na kay Ella ang libingan na iyon. Natanging ang kanyang ama ang naglilinis para hindi ito magiging gubat. Nakarating naman sila Carlo at mga kasamahan niyang pulis. Hinuli nila ang dalawang manyak na ngayon ay bingi at bulag na sa kanilang mapait na sinapit sa kamay ng batang kanilang nilapastangan at pinatay. Nakita ko rin ang aking mga kaibigan at lumapit sila sa akin at yumakap ng mahigpit. Pagkatapos yumakap din sa akin si Carlo at bigla akong siniil ng halik. Nalaman rin namin na may kambal si Ella. Siya si Ellie, ang tumulong na kalagan ang aking mga kaibigan. Naging sunod-sunuran ang ama ni Ella sa dalawang lalaki. Para lamang hindi magaya sa kanyang anak ang kakambal nito, nilisan naming ang isla kasama si Ellie at dinala ko siya sa aming bahay at nailibing na rin namin ang kanyang ama at kapatid sa maayos na libingan na ikinatuwa niya. Inampon naman si Ellie nila mommy at daddy dahil ulila na ito. Masaya naman ang buhay namin nakasama si Ellie. Dahil noon ko pa pinangarap magkaroon ng kapatid. Subalit wala nang matres si mommy kasi nagkaroon siya ng CS at kailangan tanggalin na lang para hindi magiging delikado buhay ni mommy na sinang-ayunan naman ni daddy dahil hindi niya kayang mawala si mommy sa amin. Kaya sobrang saya namin na dumating sa buhay namin si Ellie. Dahil sa kanya ay natupad namin ang matagal na naming pangarap. Nagpakasal naman kami kaagad ni Carlo at biniyayaan kami ng maganda at wapong kambal na pinangalanan naming si Ella Joy at Darwin.